So good afternoon. This is now a discussion on H-mole. As you remember, H-mole is a second trimester bleeding. Now, why does H-mole happen, class? It happens usually when an egg cell, a normal egg cell, is fertilized by not just one sperm, but rather two sperms. Let's review the story of fertilization and implantation. Consider this class as your fallopian tube, your uterus, and your ovary. Remember the process of ovulation? Katong ang itlog nimo diri sa ovary, imong ilabay padulong sa pelvic cavity. That phenomenon nga ang mature nga itlog naa sa ovaryo sa babae, ilabay na ganina pagawas ang tawag ana class ovulation. Meaning to say, the woman at that very instance is fertile. So kung naana siya sa pelvic cavity, ang imuhang fimbriae will now have to do the flapping movements. Magkaway-kaway ang imong finger-like projections called the fimbriae, such that ang tubig dinha sa imong pelvic cavity will have to have a current or a wave-like contraction. And these contractions will finally bring the egg cell to the ampulla. Remember, class, it is in the ampulla where fertilization happens. And you have learned also that it is in the ampulla where ectopic pregnancy happens. So dinha sa imuhang ampulla, class, the mature egg cell will only have 1 to 2 days for it to be fertilized. Kung dili nimo siya ma-fertilize within 1 to 2 days, then ang imong egg cell na mature will have to die, such that you will see it later on together with the menstrual blood. Okay? Kanang 1 to 2 days, this is the time period within which bisitahon siya sa imuhang sperm. O walay sperm mo bisita, mangluod, mamatay ang atuang itlog. So here, class, in the vaginal area is your sperm. Pila man atong normal sperm count. Aron di mo makalimot, class, kitang tanan kay bawo man kita sa atong normal vision, 20/20 vision. If you add 0, that's 20 to 200 ml, 200 sperm cells per ml. So kung maglolo ang usa ka laki, that's 3 to 5 ml. And sulod sa 3 to 5 ml, ang kada usa ka ml anak class na ay 20 to 200 million sperms. So kung mag-masturbate ang laki, iyang pahiran og tissue, iyang pahiran og labakara, tanaw ni mos labakara, na diha mga future engineer, future doctor. So ingon ana sila kadaghan, to na nurse na unta ni, registered nurse na unta ni. Saon taman. So 20 to 200 million na sila ka mga sperms, class, for every ml. Okay? Kana sila nga mga sperms, mudagan na sila padulong dito sa imuhang itlog. Ug sulod sa mga billions of these sperm, usa ra gyud ka sperm cell ang mosulod sa itlog ug mahimong tao. So imagine, kita gyud ning mga naunga, kita gyud ni sa billions of sperm cells, kita gyud na porma, kana gyud inyong mga dagway maoy na porma. Ingon ana ka magical, no? Ingon ana ta ka importante, ana ta ka special kaysa billions of sperm cells that would have been a person, kita na, no? Kita na ang nakasulod. So the point, class, is sa usa ka egg cell, usa ra gyud ka sperm dapat ang mosulod. Dili pwede nga duha ang mosulod sa imuhang egg cell. Ngano man, sir? Kay kung duha ka sperm cell ang mosulod sa imuhang usa ka egg cell, dili na siya mao ang twins, class, ha. Mao ni atong gitawag og H-mole. Ang usa ka itlog sudlan og usa ka sperm, dili na pwede igangbang sa sperm ang imong itlog, no. Usa-usa ra gid na siya. Okay? Usa-usa ra kay H-mole ang resulta ana niya. Sir, kanus man din na siya mahimo nga twins? That could be a very nice question. Sir, kung dili mao, sir, nga duha ka sperm ang mosulod sa itlog kay H-mole na, kanus man din siya mahimo og twins? If you remember, class, di ba kung ang egg cell o ang sperm cell mag-abot, atong tawag ana fertilization. Then from fertilization, katong zygote nimo, mo travel na siya sa upper portion para mo implant dito, and the process is called
implantation. And the product is called embryo. Gikan sa fertilization, padulong sa implantation, or gikan sa pagka-zygote para mahimong embryo, kahibalutang tanan that it will require 8 to 10 days. And during this 8 to 10 day period, there will be series of cell division. Remember your cleavage, morula, blastocyst, which has a 2-layer. The inner layer is called your embryoblast, and the outer layer is called your trophoblast. The embryoblast will later become your fetus, while your trophoblast will later become your placenta. Okay? So, gikan sa pagka-zygote, 8 to 10 days para mahimo siya nga embryo. Gikan sa fertilization, 8 to 10 days ang required para mo implant siya. Pero class, kung mayingon tag multiple pregnancy, naaman ay duha ka klase. Naamay identical ang twins, naasay twins nga fraternal. So kung identical ang twins class, katong imuhang sperm cell nga usa ka buok ug ang egg cell nga usa ka buok, inig-travel niya class para mo implant, ni-split siya into 2. Okay? So fallopian tube, uterus, ovary. Pagawa sa itlog, ato siya sa ampulla, ni sulod ang sperm, dapat mo implant ka, di ba? Pero ni-split siya class into 2 different individuals. Meaning to say, usara siya ka genetic material. Pero kay naa may environmental factors, for example, kaliwat, example, tambal. So ni-split siya into 2 different individuals coming from exactly the same genetic material. Mauna nga ang duha ka bata nagikan man sa the same genetic material. Ang resulta inigawas nila parihas gyud sila og naong. Parihas gyud sila laki or parihas sila babay. Kung ang usa bright, ang usa bright pod. Kung ang usa gwapa, ang usa gwapa pod. Kung ang usa bogo, bogo pod. Parihas silang duha, no? No one is left behind. Kauban gud sila. Okay? Parihas man sila class kay ang ilahang source of genes is exactly the same. Dapat pulos ra gyud laki, pulos ra gyud babay. Di gyud siya pwedeng maglain-lain because they share exactly the same genetic material. And that is a case of identical twins. Kanus-a man siya mahimo nga fraternal twins. Okay. Sa fraternal twins class, fallopian tube, uterus, ovary. Kada buwan, ang babay mulabay og usa ka itlog. You call that ovulation. Okay? But every year class, bisan wa ka nag-inom og tambal, every year, bisan wa kay kaliwat, mahitabo nga you will be throwing 2 egg cells from your ovaries. Kaning duha ka egg cells sa imuhang ovaries, muadto na dayon na sa imuhang ampulla. Meaning, in the ampulla, once in every year, there exists 2 egg cells being ovulated by the woman. Kung ang sexual intercourse na hitabo during the time nga naa kay duha ka itlog, then ang tendency ana class, pwede na siya ma-fertilize og tag-usa ka sperm. So ang nahitabo naa kay duha ka itlog, tagsa og sperm, resulta duha ka lain-lain nga bata. Duha ka manag-igsuon nga bata. We call it fraternal twins. Parihas sa imong igsuon nga nay managsuon nga magkaparihas og naong, naay mga igsuon nga lagyo ra sa gyud og naong. Naay igsuon pulos babay, naay igsuon pulos sila lalaki, nasa igsuon nga ang usa laki, ang usa babay, ang usa bright, ang usa bogo, or pwede sad pareho silang bright, pwede sad pareho silang bogo. Because these are 2 different individuals. Okay? These are 2 different egg cells fertilized by 2 different sperm cells. And take note, class, that when a woman is pregnant with a fraternal twin, duha ka itlog, it does not necessarily mean nga ang ilahang papa usara. Meaning to say, class, ang mabdus nga babay of a fraternal twin could bear a single pregnancy, 2 different babies of different fathers. Pwede na siya mahitabo. Kanus-ama na siya mahitabo, sir. Okay. To make it very clear to everyone,
This is your fallopian tube. This is your uterus. This is your ovary. Ang babay minyo, iyang bana class, call center agent. True to life story ni ha. Iyang bana, call center agent. Okay? Pag Lunes anak class, ang iyang bana ni ngadto sa trabaho. So pagkagabi murag mingaw sa iyang pamati. Ingon siya, nangita ko og kasulbaran og katumanan sa lawas nung panginahanglan. Lunes na class, Lunes. Wa man iyang bana. So ni-book siya og Maxim. Pag-book niya Maxim, niabot na daytong Maxim driver. O niya, si Maxim driver, hot and spicy, masakay na. Solid man gyud. Murag yun kanang gi-carve ang iyang lawas sa iyang porma nga Maxim driver ba. So naibog ang misis og doon na gyud nahitabo nila. Pag jerjer ni Maxim og ni Mrs. gisulod gyud niya iyang tinatibok ang 20 to 200 million sperms per ml. Wagi usik sulod gyud tanan. Deposito. Pag deposit niya class, okay? Wa pa may itlog ang babae. Wa pa nang itlog ang babae, wa pa ni ovulate ang babae. Lunes na ha. Remember ang kinabuhi sa sperm cell 2 to 3 days. Okay? Sir, pag sex na mo sir, ako gitong giutong, ako gitong pinaana gid ba? Unya, nigawas man gito tanan tong mga sperm kay gisud mas akong uyab, akong gingnan ay gisud man gid niya. Aperte na akong lukso-lukso sir, ana nya ako pag aning gibiday kay aron lang gid malimpyo gyud unya lukso-lukso inom og Sprite, ana gyud. Di na ko mamabdos ana sir, mamabdos gyapon kakagwanga ka. Nga naman, ang kanang iluwa sa imuhang vagina iniguman og sex dili na ang spermatozoa. Ang iluwa sa imong vagina, kanang sperm nga maawas, iniguman, kanang mo-overflow after a sexual intercourse, is not the spermatozoa. It's merely the spermatic fluid. Ang mga spermatozoa ni mo class, automatic na siya musaka. Mura nag-magnet, biraho na siya diretso, moabot din na siya diri sa imuhang ampula, and they will survive there for 3 to 4 days. 2 to 3 days, sorry. It will have to survive there for 2 to 3 days. Katong giluwa nimo fluid rato, pagkaon rato og medium rato nga languyan sa spermatozoa. Natural moawas gyud na siya. Pero ang kanang mga wati-wati nga naa sa spermatic fluid nakakita mo anas inyuhang micropara, manglangoy na pasaka kay mura na sila suyupon, ma-vacuum, ma-magnet. So naa na sila dito sa imong fallopian tube, mag-standby na sila dito 2 to 3 days, buhi og dakong buhi. Bisan pag imong giluwa, bisan pag imong giutong, gilukso-lukso, gihugasan, di na siya makapugong og pregnancy. Okay? Kay nasud naman. Now, pag abot ana dito sa Monday class, wa pa man ang itlog. So, ang naa dito sa imuhang ampula, kaning mga violet nga mga sperms imong nakita, mauna ni sila ron ang imuhang team Maxim. Nana siya din ha sa fallopian tube. Lunes na ha. Lunes. Pag Martes, wa gihapon ang itlog ang babae. Wa gihapon siya ni ovulate. Pero ni uli naman ang bana pag Tuesday. So ang imuhang bana gikapoy ang gipahimungtan ang asawa. So ang asawa may gikadkad niyang pag-ayo. So gisod na po niya wa pud siya palkansi 20 to 200 million sperm cells po. Naapod na dinha sa imuhang ampula. Naapod na dinha sa imuhang fallopian tube. Di pa gyud di mamabdos ang babae class kay Monday wa nang itlog, Tuesday wa nang itlog. Pag Wednesday class, kung nangitlog ang babae og duha ka itlog. Okay? Akong question, this is Wednesday ha? Nangitlog ang babae, ni ovulate ang babae pag Wednesday. Akong question, okay? Buhi pa ba ang team call center agent? Buhi kay Tuesday pa man to, Wednesday one day pa na. How about your team Maxim? Are they still alive? Yes, kay 2 days pa man. Remember ang kinabuhi sa sperm cell? 2 to 3 days. Meaning to say, inig-abot sa duha ka itlog, paunhanay na lang na siya class kung kinsay makamain. Moingon siya main. So iya hato. So depende. Meaning class, ang kaning duha ka itlog, inig-abot ana dito sa ampula, may be fertilized by all of the team Maxim. It could also be fertilized by
all of the team call center agent depende sa makauna. Pero pwede po nga ang usa kang Maxim, ang usa kang call center agent para malinawon ang kalibutan. Ba? So mao na atong gingon nga hitting dili mao. Hitting one stone with two birds. Kang Maxim nga bird o kang call center nga bird. Naigo ang stone ni mama. So we call it hitting one stone with two birds. So here is a pregnancy class which is fertilized by two different fathers. Nakuha ninyo? Now, atong lesson is H-mole. Unsa may nahitabo sa H-mole? Ingon ko class, kinahanglan ang sperm cell usara ang musulod dito sa egg cell. Okay? Di pwede igangbang. Aron di lang gid mo makalimot, no? Bawal ang gangbang. Usa-usa lang, no? Hugaw na, delikado na. So ang imong egg cell usara gyud ka sperm ang musulod. Ngano man, ang imong itlog manggod class, naam gud na siya 23 ka chromosomes. Ang imong sperm cell naasa na siya 23 ka chromosomes. Meaning, kung mag-abot ang sperm cell ug ang egg cell, pila man ka chromosomes ang mapurma? Di ba 46? And this is the number of chromosomes of a human being. Di ba? Normal. Normal ang 46. Karon, kung igangbang na to ang itlog, duha ka buok ang sperm cell. Sperm cell 1, 23. Sperm cell 2, 23. Egg cell 23. Pila may resulta? 69 chromosomes. 69. Tao na. Pero mabuhat ang tao. Lagi ka. So di na siya tao, class. Ang 69 dili man na sobra ra na. Defective return to sender guba ang 69. So ang tao class nga normal 46 pero kung duha ka sperm imong pasudlon abnormal ang mapurma. And that will result in a condition called H-mole. Sa H-mole class, yes, mabdos ang babay. Wa siya riglaha, nidako ang puson, musakit ang tutoy, magsuka-suka. Yes, mabdos siya. Okay? Mabdos siya. Pero akong pangutana, unsay sud sa iyahang matris? Pulos inunlan. Pulos placenta. Walay bata nga napurma sa H-mole. Nga naman, di ba ingon ang H-mole? It is the abnormal proliferation and degeneration of your trophoblastic cells. Okay. Di ba? Upon fertilization, the first cell product results in a two-cell structure called your cleavage. It will further cell divide to become your morula. Then it becomes your blastocyst made up of two layers, embryoblast and trophoblast. The embryoblast becomes the fetus, while the trophoblast becomes your placenta. Now, what does H-mole mean? Unsa ng H-mole? It is the abnormal proliferation, pagdaghan, degeneration, pagkamatay sa trophoblastic cells. Meaning, unsay naa sa mabdos? Trophoblastic cells ra. Wala kay embryoblast. So kung wala kay embryoblast, meaning to say, wala kay fetus nga gidala. Kinsa may kasagaran magka-H-mole class? These are usually basta ang pares OA. Unsa man ang OA? Meaning ang male blood type O, ang female blood type A. So kung lucky ka, imong blood type O, imbes maingon kag, hi, may I know your name? Dili. Basta type O ka na, hi, may I know your blood type? Ana gyud ka. Kay mataymingan oroy nga nang imong gipanguyaban dako na kag nagasto, di naman na pwede mauli. Dako kay kag risk nga mo form kag H-mole. Kung ang lucky type O, ang babae type A. Labi na kung ang imuhang babae is pobre. Pobre. Nga naman, because poverty is associated with low protein intake. O pobre ka, ka-afford ka baboy, magmantinil siguro ka o kanang utanon, mas barato, mas makaminos, kamuti, or unsa ba?
Basta poverty class is associated with inability to buy meat. Mao na nga taas ang ilahang risk for H-mole. And aside from females of poverty, common po ang females who are Asians. Kamo, no? Kamo, kung blood type A ka, na manguyab nimo, di ka maingon nga, hi, may I know your name? Maingon kag, hi, may I know your blood type. Okay? Pag-una na ron ha. Oh, medical man ta. Medical man ta. Labi nagsige na mo date-date, nakagasto na kag 3 hours. Oh, kunya di ay ito. Paday na 3 hours. Aircon na aircon. Ay, suhito lagi kayo mo ha. Mo ha. Okay, now, what is H-mole again? H-mole is the abnormal proliferation and of the trophoblastic cells. Okay. Proliferation class literally means pagdaghan. Okay? Degeneration literally means pagkadaot, patay sa imuhang trophoblastic cells. Now, let's try to review. Unsa ganito yung trabaho sa trophoblastic cells? Di ba? Si trophoblastic cells class ang responsible para sa pagpurma sa hormone nga HCG. Meaning to say, kung naa kay daghan nga trophoblastic cells, what effect would it do to your levels of HCG? Mutaas mo ubos. So usa sa diagnostic test nato class is mutaas ang imuhang HCG. What do we know about HCG? Ang HCG class will result in reverse peristalsis. Meaning, kung mukaon ka, imbis panaog ang imong pagkaon, feeling nimo isuka nimo, idigwa nimo ang imuhang pagkaon. So that's why when you have elevated levels of HCG, it will also result in nausea and vomiting extraordinarily. Dili lang kay suka, grabing suka. And we call it as hyperemesis gravidarum. Okay? And when you keep on vomiting, you will develop a metabolic imbalance, which is your alkalosis. Aron di mo makalimot, maunang inigsuka ninyo, moingon dayon mo, up, tagay pa ba, imo na sabi, di na ko, up, ano siya. Okay, so alkalosis is the result of hyperemesis gravidarum. Okay? Tungod na kay daghan kag trophoblastic cells. How about trophoblastic cells that degenerate? Remember class, ingon ko ganina, ang imuhang trophoblastic cells will later on develop to become the placenta. So meaning, ang trophoblastic cells class normally, under normal circumstances, mo develop ang trophoblastic cells hangtod nga mahimo na siyang imuhang placenta. Kung na kay H-mole, ang trophoblastic cells ni degenerate, namatay, nangaraan, hangtod nga mogawas siya in the form of grape-like vesicles. So ang babay nga naay H-mole, magawsan og dugo, bleeding. Okay? Og ang iyahang dugo, igtanaw niya naay mga liso-liso. Mura siya og mga grape-like structures. These grape-like structures class are the degenerative state of the trophoblastic cells. So kung ingon ani naman lang gani ang imong mga sintomas, inigadto nimo sa doktor, usually class ang imong doktor mo prescribe na siya og ultrasound. Inig ultrasound nimo makakita ka nga naay snowflake patterns on the ultrasound. So now since this is now a confirmed case of H-mole, unsa may atong buhaton class kung naay H-mole ang babae? Atong buhaton class is atoa na siyang DNC. Ato na siyang raspahan. Okay? Unsa man ang raspa? Ang raspa class isang pagkuskus limpyo sa imuhang matris. So magpasok ta og tool, we call it accurate. Pagpasok nato sa matris, ato na siyang kuskuson ang imuhang matris para matangtang to nato nga mga abnormal nga mga trophoblastic cells. Kay di man to siya normal. Abnormal man tong mga trophoblastic cells nga naa nimo. So ato na siyang kuskuson para malimpyo, makuha to nato tanan mga trophoblastic cells. Kay kung naay trophoblastic cell nga mahabilin dito sa sulod, pwede man gud tong trophoblastic cells class mo develop pagid na siya later on, mutubo pa na siya, musamot pa na siya,
hangtod mahimo na siyang cancer. And the cancer is called choriocarcinoma. So ang babae nga na H. mole pwede di ay magka-cancer nga choriocarcinoma kung di malimpyo og tarong ang trophoblastic cells nga nahabilin dito sa iyahang matris. So kuskuson siya sa doktor. But class, remember, this is a cell. And you know how small a cell is. Di ta ka-blame sa doktor kung di na niya malimpyo kay di man na microscope iyang mata. So iyahala ng limpyuhan, kuskuson, na agi mahabilin. Expected yun na, class, nga na ay mahabilin. Now, unsa may atong buhaton, inighuman na to graspa para katong mga nahabilin nga trophoblastic cells mamatay. Remember, trophoblastic cells are fast-growing cells. Meaning, kung naay trophoblastic cells, og imong hatagan og chemo drug, mamatay ang trophoblastic cells. That's why, after your DNC, since impossible man na class nga malimpyo gyud niya tarong ang sulod sa imuhang matres, mao na nga hatagan siya sa doktor og methotrexate. And we know that methotrexate is an anti-cancer drug. As an anti-cancer drug, it works by killing any kind of cell basta fast-growing cell ka. So giraspahan ang mama, and you know since na ay mahabilin nga trophoblastic cells din ha, aron mamatay ang nahabilin nga trophoblastic cells, maunang muhatag ta og methotrexate. Okay? Now, imo nang giraspa. Imo nang gihatagan og methotrexate. Unsaon man ako paghibaw class nga wa na gyud nay trophoblastic cell ang babae. Ato man na siyang i-monitor sulod sa usa ka tuig. Kaning usa ka tuig magsige tag bantay kung naa ba siya'y HCG. Nganong ato bang bantayan ang HCG? Diin man nagikan ng HCG, di ba sa trophoblastic cells? Yun sa manimong trophoblastic cells, di ba imo naman gikuskus? Di ba imo naman gipatay sa methotrexate? Meaning, kung effective ang atoang intervention by dilatation and curettage, by giving methotrexate, kung epektibo ni siya, sulod sa usa ka tuig nga nagmonitor ko, dapat wa na ko'y makita nga HCG. Kay kung naapay HCG, usa ra gyud pasabot naapay trophoblastic cell. And this is already a case of choriocarcinoma. Inigraspa nako, inighatag nako methotrexate, muubos hangtod ma-zero ang HCG. Pero kung musaka siya gamay, unsa may pasabot? Choriocarcinoma. O ang tambal sa choriocarcinoma class, the drug of choice is still methotrexate. Meaning to say, methotrexate has two uses. Number one, it can be used as a prophylactic medication. Number two, it can be used to treat choriocarcinoma. And remember when I said, i-monitor ka for a period of 1 year. Unsa may tanaw na to sa katuig, ang iyahang HCG level nga dapat mo zero. Kay kung musaka, choriocarcinoma. Now, because of this reason nga i-monitor na to ang HCG mo for a period of 1 year, dapat mo zero. That explains the reason why a woman should not get pregnant for a period of 1 year. Nga naman, kung mamabdos ka, unsa may mahitabo ni HCG? Musaka. And what does it mean kung musaka ang HCG? Na ay choriocarcinoma. So how do I monitor you if the HCG level is caused by the new pregnancy or is caused by a choriocarcinoma? Do you get it? Unsaon ako paghibaw nga ni sakam ning HCG ay natural man ang musaka kay mabdos. Unya, kung dili tungod siyang pagmabdos, tungod na choriocarcinoma, be, unsaon ta man na? So mao na, a woman should not get pregnant for a period of 1 year. Okay? And unsa may characteristics sa choriocarcinoma? Mingon gani kag choriocarcinoma class, they are highly metastasizing. Kusog kay na sila mukatag. And mukatag na sila class most commonly dito sa imuhang baga. And that is the reason why sa usa ka tuig nimong monitoring, inigabot nimong 6 months, i-prescribe gyud na siya nga ikaw magpa X-ray. Because on X-ray, we will be able to see kung nikatag ba sa baga ang imuhang choriocarcinoma. And in this case, basta nikatag na, basta ni metastasize na ang choriocarcinoma, di na pwede methotrexate ato na ng punan. So it will be methotrexate
plus dactinomycin. Now, class, your woman with H-mole should not get pregnant for a period of 1 year. So how can a woman prevent pregnancy for such a period? Is she allowed to take pills? Yes, but take note, the pills should not contain estrogen. Ang pwede niya is a progesterone-only pills. Nga naman, sir, because estrogen class is a cancer-promoting hormone. Mosamot ang imong cancer kung naa si estrogen. And when we speak of H-mole class, this you have to remember also. Natay two kinds of H-mole. There is an H-mole which is complete, and there is an H-mole which is partial or incomplete. You will say it's a partial if ang usa ka sperm is fertilized by 2 egg cells. Ang resulta, 69 chromosomes. It is complete when an egg cell has no chromosomes and it is fertilized by the sperm with 23 chromosomes. So 0 from the egg cell plus 23 from the sperm is equal to 23. And because of the deficiency, this will naturally be duplicated. So kung ma-duplicate ang 23, pila naman? Nanakay 46. It looks normal. It looks normal because you have 46. Nganong na H-mole man na, sir? Nga 46 man na. Because the mother gave nothing. Because the 46 chromosomes came exclusively from the father without contribution from the mother. And that ends H-mole.